Yes. Thank you. Maraming salamat, Dorothy. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa ating host, Barangay Captain, na sigurado magiging susunod na konsihal natin, Kapitan Mel De Leon, at ang kanyang mga kagawad na nandito, Kagawad Al Cruz, Kagawad Ronnie Cabanilla, Adli Villafuerte, at Romulo Valenzuela. Magandang at Kagawad Neri. Magandang gabi po sa inyo lahat. At siyempre sa aking mga kasama na nandito, ang ginagalang na konsihal, undefeated, pabalik-balik ito, Eric Baez. Pinagmamalaki ng Dunggalo sa kabila ng Ilog, Kapitana Marlene Burgos na sigurado din magiging konsihala dahil bantog na bantog ang pangalan sa buong unang distrito, pati sa amin doon sa second district ay kilalang kilala. Ang siyempre bias ho tayo, yung aking anak na si Konsihal Rico Goles, na siya ang nakapwesto para tumakbo po ng Vice Mayor, number 1 councilor, hindi lamang po sa 2nd District, kundi sa buong Parañaque, siya po ang number 1. Ang lamang niya sa sumunod sa kanya ay milya-milya. Ang lamang po niya sa number 1 dito sa 1st District ay mga 27,000 ang kanya lamang. At andito po ang aking kasama ng 2 termino sa Kamara de Representantes na nang siya nakaupo, meron kayong boses sa Parañaque. Meron po kayong boses sa committee, halos lahat ng mga committee, appropriation, defense, foreign affairs, housing, nagsasalita po, naririnig, nakikita niya sa TV. At sa plenaryo, andun siya, meron kayong boses. Hindi po siya naging miyembro ng Committee de Silencio ng Kamara de Representantes. Andito po, walang iba kundi si Ed Sialcita, na bumabalik at siguradong babalik ito bilang congressman muli ng 1st District, at sigurado siya po ang papantay doon sa aking pinagmamalaki. Pasensya na po kayo, babangkitin ko yung record ko na 6 na termino na paglilingkod sa Kamara de Representantes. Sigurado ang papantay dyan ay si Ed Sialcita. At siyempre po ang ating pinagmamalaking bagong leader ng Parañaque ngayon, Benjo Bernabe. Sisimula lang po ako. Alam niyo po, ang siyudad ng Parañaque talagang may pagmamalaki natin sa liderato ng ating Mayor June Bernabe. Maraming pwedeng sabihin. Pwede sabihin natin, eskwela, lalo na dito sa Santo Niño, nararamdaman niyo ng gusto. Yung kanyang programa sa edukasyon, andito ang PUP, andito ang Science High School, andito yung ginagawa, malapit na matapos yung Parañaque High School. Ramdam na ramdam nyo. Kami rin sa kabila, yung napabayaang 2nd District, sa kanyang pag-upo, ayun, ang dami niyang proyekto, nagtayo ng mga bagong naglalakihang mga eskwelahan, elementary school at 2 high school. Marami tayong pwede sabihin, ilog, paglinis ng ilog, mga drainage, mga kalye, pagpapagawa ng mga barangay hall, health centers, yung city hall ngayon, malapit na rin matapos, at marami pa iba, livelihood, kalusugan, yun po ay pwede natin sabihin, peace and order. Pero, walang hihigit sa yung tinatawag na quantitative na sukatan. Madali ka sabihin, magaling niya ang sumute, magaling niya mag-basketball, pero ano bang number niya pagdating sa pagkarera ng lahat ng mayor sa buong mga siyudad, mga city mayor? Mahigit po 100 ang siyudad sa buong Pilipinas. Ang isang pinakamalinaw na sukatan, magkano ba ang ina-allocate na budget ng siyudad ng Parañaque sa ilalim ng ating mayor bawat tao, yung per capita income na tinatawag. Yan yung binabalik sa tao bilang serbisyo, bilang proyekto.
bawat tao. Ginawa ko ang sukatan yan. Lahat ng mga syudad sa buong Pilipinas, mahigit 100. Mga 20 mahigit dito po sa loob ng Metro Manila. Alam niyo ba kung ano ang number ng Parañaque sa buong Pilipinas? Number 4 sa buong Pilipinas ang Parañaque under Mayor Bernabe. At yan ay nangyari naman sa ilalim ng ating Mayor Bernabe. Ibig sabihin niyan, talagang ginalingan niya ang kanyang pagkolekta ng revenue at binabalik. Lalo na po, siyempre, kadalasan nangyayari, kinukuha sa negosyo, mga real property taxes, at binabalik sa tao. Binabalik lalo na sa mga mahirap ng mga membro ng siyudad ng Parañaque. Talo natin. Ito, tingnan nyo, isipin ito. Talo natin ang Manila. Talo natin ang Quezon City. Talo natin ang Pasay. Talo natin ang Las Piñas, ang Taguig, ang Valenzuela, ang Mandaluyong, ang Marikina, at marami pang iba. Ganyan ho ang Parañaque sa ilalim ni Mayor June Bernabe. At ngayon naman nangyayari yan. At kaya naman, bilo niyo pagbulusok na yan, yan ay magagawa lamang kung ang papalit sa kanya ay isang taong alam na alam ang kanyang programa, alam ang kanyang strategiya, at nasa dugo niya yung pagsisilbi sa bayan. At ang taong yan ay walang iba na makapagpapatuloy kundi ang ating kaibigan Benjo Bernabe. Ngayon, Benjo Bernabe. Pag titignan niyo si Benjo Bernabe, ako po, matagal na ako sa gobyerno. Marami na akong nawakan, kabinete, post office, 6 na termino bilang congressman, napag-aralan ko na ang local government natin. Alam niyo, si Benjo, sa salita ng mga kabataan na katulad niya, swak na swak ang katangian ni Benjo Bernabe para siya ang mag-leader ng isang modernong siyudad na katulad ng Parañaque. Bakit ko nasabi yan? Benjo Bernabe, edad 37. Tingnan niyo po yung mga naging mayor ng Metro Manila at ibang gobernador sa karatig na malapit na lugar para mahambing natin ang ating pinagmamalaking leader ng Parañaque. Benjamin Abalos Jr., Benhar ng Mandaluyong. Siya po ang nag-modernize ng Mandaluyong, naging mayor sa edad na 35. Moderno ang Mandaluyong. In fact, napakarami mga gusali ang Mandaluyong na talagang kagulat-gulat at yan ay nangyari. Yung modernization na yan, nangyari kay Benhar Abalos, naging mayor sa edad na 35. Aldrin San Pedro, doon po sa kapitbahay natin, Muntinlupa, naging mayor ng Muntinlupa sa edad na 33. Moderno ang Muntinlupa ngayon. Pag magpunta kayo sa Ayala Town Center, makikita nyo yung mga nagtataas sa mga gusali doon. Ito pa, moderno din. Freddy Tinga, naging mayor sa edad na 36. Naging mayor ng Taguig at nakita niyo naman kung ano yung ginawa niya. Na-transform niya yung Taguig. Dati parang pang-probinsya ang Taguig. Isang mahirap na kapit siyudad natin ng Taguig. Pero sa ilalim niya, nagsimula siya ng mayor sa edad na 36. Ngayon, moderno ang siyudad ng Taguig. Mayor ng Taguig ngayon, naging mayor sa edad na 28, pinagpapatuloy niya ang modernisasyon ng Taguig. Kung magpunta kayo sa Taguig, 2 taon pa lamang ang dumarang, ang dami na nadagdag ng mga gusali doon po sa siyudad ng Taguig, sa tinatawag na Global City. 28 anyos. Mayor ng Valenzuela, Sherwin Gatchalian, naging mayor ng Valenzuela sa edad na 30. Ang Valenzuela, isa sa mga industrialized na mga siyudad sa Metro Manila. At sa ilalim niya, lalo naging moderno ang Valenzuela. Mayor ng Pasig, Bobby Eusebio, naging mayor sa edad na 39. Halos isang taon lamang ang diferensya nila ni ating magiging mayor na si Benjo Bernabe. Makikita nyo, Pasig City, moderno po. Kasi yung mga mega mall na yan, yung mga EDSA Plaza, yan po ay parte ng Pasig City. Edad na 39. Mayor Jedumar
Junjun Binay, naging mayor sa edad na 32. Alam niyo, ang Makati, isa sa pinakamalaking syudad pagdating sa revenue. 10 billion pesos ang revenue. Ang namamahalada ngayon sa Makati ngayon, Edwin Junjun Binay, edad 32 nung maging mayor. Si Secretary Jesse Robredo, bago sa maging BIL Secretary, siya naging bantog ng mayor ng isang malaking syudad doon po sa Kabigulan, Naga City. Naging mayor sa edad na 29. Ngayon, tingnan nyo, kilalang kilala. Kaya naging BIL Secretary si Jesse Robredo sapagkat naging magaling siyang batang mayor ng malaking syudad ng Naga City. Mayor J.P. Ejercito ng San Juan, isa rin napakamodernong syudad sa Metro Manila, naging mayor sa edad na 31. At siya rin ang namahala, siya ang nag-modernize ng San Juan. Kaya ang San Juan ngayon, isa sa pinakamodernong syudad sa buong Metro Manila. At para sa mga medyo senior na rito, mayor ng Maynila, bantog na mayor, legendary mayor ng Maynila, Antonio Villegas. Naging mayor ng Maynila sa edad na 34. At bilang isang batang mayor, nakatanggap ko siya ng TOYN. Ibig sabihin talagang magaling siya na mayor ng Maynila sapagkat siya ay tumanggap ng TOYN Award. Mga gobernador naman, gobernador ng Tarlac, isang malaking Tarlac at isang malaking probinsya. Mayor, si Governor Victor Yap, naging gobernador sa edad na 41. At sa Quezon po, malaking sila, malaking probinsya ng Quezon, Governor David Suarez, naging mayor sa edad na 33. Kaya makikita nyo, yung mga naging dynamic na mga mayor, mga punong lungsod ay mga batang mayor. At bakit sila naging matagumpay na mga mayor sa Metro Manila, naging matagumpay na governor doon sa malalaking karatig ng mga probinsya na yan, sapagkat sila ay bata, moderno ang pag-iisip, very dynamic, very energetic, katulad po ni Benjo Bernabe. Kaya swak na swak. Kaya naman, nung bumulusok ang pangalan ni Benjo Bernabe, marami po ang nangatog sapagkat alam nila na yung ganyang edad, yan ang mga pinipiling mayor ng mga moderno mga syudad sa Metro Manila, katulad po ng Parañaque City, Benjo Bernabe, ang ating pinagmamalaki. Kaya naman nung kami po ay nag-usap, marami kasi nagtataka, alam niyo naman ako, nakita niyo ko, umikot ko ako. Ako naman ay nag-ambisyon din na maging, bagamat medyo may edad na, nag-ambisyon ako na maging mayor. Pero kahit na nag-iikot ako, kahit ako naging mainit ang pagtanggap sa akin, dito po sa Santo Niño. Naalala ko, nagkaroon tayo ng napakalaking mga pamiting dito sa Santo Niño, sa Dungalo. Mula po sa lahat po ng mga lugar, dito po sa First District ng Parañaque. Pero ng bandang huli, kami ni Mayor na matagal na kayo magkasama. Mahaba po ang kasagsayan namin dalawa. Kasama yun ng tatay na si matandang Mayor Bernabe. Nag-uusap kami, nagkakapi kami. At habang nag-uusap kami, sabi namin biglang napasok sa isipan namin, sa pag-uusap namin, sabi namin, lalo na nakikita namin na yung mga nagmamahala, yung mga moderno mga syudad, yung mga nagbabataang mga administrador, at sila ang talaga nagtatagumpay. Sabi namin, alam mo, sabi ko kayo, alam mo, Mayor, medyo matagal na tayo sa pagsisilbi. Pinahalan tayo, nag-address tayo, dinublok ng mga tao. Katulad ko, nag-address naging congressman, naging membro ng kabinete, naging may posisyon sa gobyerno. Sabi ko, alam mo, Mayor, napag-isip ko, ako handa akong magbigay daan sa isang batang administrador. Ako'y magbibigay daan sa isang kondisyon, Mr. Mayor, kung ang papalit sa akin ay ang iyong anak na si Benjo Bernabe. At sabi ni, hindi nagbulag si Mayor, sabi na, at pinaliwanag ko sila, ito, ipagpapaliwanag ko rin yung mga batang mga leader ng Metro Manila ngayon. Tapos sabi niya, o sige, tatanggapin ko yan, tatanggapin ko yung hama na yan. Si Benjo ang magiging tatakbo Mayor sa isang kondisyon na kanya magiging running mate para Vice Mayor, ang iyong anak naman na si Konsihal Rico Goles. So yun po.
Yun ang mga kasaysayan kung bakit tayo ay nandito ngayon. Kaya naman, andito po ako at talagang binibigyan natin ng suporta sapagkat sabi mo, swak na swak. Yun yan ang pinaka-ideal na edad ng isang magiging mayor ng Parañaque. Bata, dynamic, moderno ang pag-iisip sapagkat tayo ay isang modernong silan. Hindi po tayo isang pang-probinsyang lugar. Hindi po. Ang Parañaque ay isang moderno at modernized pa. Ibig sabihin, moderno na, pero magiging mas moderno pa. Lalo na po, entertainment city, na kailangan natin ng isang tao na ang pananaw ay moderno. Yan ang kailangan natin katulad ng mga leader na aking nabanggit. Yung mga sinabi ko kanina, yung mga siyudad na nabanggit ko, Mandaluyong, Pasig, Valenzuela, Muntinlupa, Taguig, Maynila, sa ilalim ni Tony Villegas kung matagal ng panahon. Siya po pamalit kay Arsenio Lacson at yung Quezon na isang nagmamodernong probinsya rin, yung Tarlac na isang maunlad na probinsya rin. Kung kayo nadadaan dyan, papuntang Baguio na malalaman nyo kung ibig sabihin ko. Kaya yan po ang aking pananaw. Kaya at isang bagay na dapat malaman po sa First District. Alam nyo, si Benjo, sila Mayor, sila ay kilala sa Second District. Pero sila ay galing dito sa First District, talagang mga lehitimong taga First District. Kaya dalawa ang kanilang baluarte, First District at Second District. At gusto ko sabihin sa inyo, ang Second District po, huwag naman baka samain ng mga taga First District kasi ang sinasabi ko is statement of fact. Pag sinabi ko statement of fact, ang Baclaran, ang San Isidro, mas malaki sa Santo Niño. Statement of fact. Kaya hindi natin magpapakailayan. Ang Second District, mas malaki po sa First District. Alam niyo kung gaano kalaki. Ang Second District, 185,000 ang boto. Ang First District, 130,000 ang boto. Ilan po ang diferensya niyan? 55,000 ang diferensya. Bilo nyo kayo rito, 130,000, para nyo maabot ang numero ng boto sa Second District, kailangan dagdagan nyo ng 55,000 ang inyong boto. Halos doble po ang laki ng Second District sa First District ng Parañaque City. At ito, ang sasabihin ko sa inyo, ito, political reality rin. At ito ay pinakatunayan ng kasaysayan. Ngayon nagsama ang Bernabe at Goles. Kung titignan nyo yung resulta ng election ng 2004, ng 2007 at 2010, hindi po nakatalo sa Second District ang samahang Bernabe at Goles. At ito, pangako sa inyo. Wala pong dahilan. Wala po ako nakikitang dahilan para yan ay magbago. Lalo na ngayon na ang dalawang pangunahing personalidad ay isang Bernabe at isang Goles. Yan po ang sa Second District ng Parañaque. At isa pa dyan, siyempre po, kung makikita nyo yung mga dagdag na boto pa, halimbawa, mga dagdag na makaka-apekto sa politika. Siguro na mabalitaan nyo yung mga Golisyon doon po sa Second District naging proyekto ko. Alam nyo po ano, ilan na ang bilang ng mga Golisyon doon sa amin sa Second District, mahigit 70 na po, mahigit 70. Dito sa inyo, pinag-uusapan nyo, isang covered court dito sa kanto, isang covered court doon, dalawa sa isang barangay. Sa amin po, ang pinag-uusapan doon, mga covered court sa halos bawat purok, sa halos bawat subdivision. Mahigit 70 na po ang naipagawa na Golisyon. Pagdating naman sa TESDA, ito nag-uusap kami ni Congressman Ed Salcita. Nagtataka ako kasi alam nyo sa akin, livelihood, yung training ng skills para magkaroon ng hanapbuhay ang mga tao, lalo na po sa lugar na mahirap, isa yan sa binigyan ko ng prioridad doon sa Second District. Mula po na magsimula itong pangkasalubuyang kongreso na ito, na nagsimula ng 2010, mahigit 442 na ang ating napatrain sa TESDA. At alam niyo, pag ikaw ay matrain ng TESDA, halos 70% ang tsansa na ikaw ay magkaroon ng magandang hanapbuhay, hindi lamang dito kundi sa labas ng bansa. Kaya naman yan, binigyan ko ng priority. Pero kung nagtataka, dito sa First District, wala po kayo ni isa
na nabigyan ng scholarship sa TESDA, itong pangkasalukuyang kongreso. Hindi po ako nagsabi yan, ang nagsabi yan, TESDA mismo. Yan, hindi ko maintindihan kung bakit nagkaganon. Meron po tayong libreng palibing doon po sa 2nd District, sa 1st District, wala po. Alam niyo, ang bilang ng mga libreng palibing natin sa 2nd District ng Parañaque, mula nang simulan ito, 2,800 na. Isipin niyo, 2,800 na pamilya. Meron tayong mahigit ng mga 1,500 na scholars galing sa JED. At meron tayong PGH, meron din kayo rito, pero pagpatuloy pa. At meron akong dinagdag, yung National Kidney and Transplant Institute, sa pagkapapansin ko, na maraming tao ngayon, dahil siguro sa diet natin, dahil sa lifestyle, maraming tao nakakasakit ng bato. Kaya ang dami pong dinadialysis. Alam niyo, pag ang isang tao na dialysis, sigurado mapapangkarote yung pamilya niya kung walang tutulong. Kaya naman, yan ang isa sa prioridad na ginawa ko. Meron tayo National Kidney and Transplant Institute sa 2nd District ng Parañaque. At ewan ko kung meron kayo dito sa 1st District ng Parañaque. Meron ko ba kayo? At siya nga pala, pag meron pong taga 1st District na humingi ng tulong sa akin para sa National Kidney and Transplant Institute, ang trato ko sa kanya, hindi ko taga 1st District, kundi parang 2nd District na rin. Sagot ko na rin yung mga taga 1st District ng Parañaque. Kasama mo rin yung PGH. Ang hindi ko lang pwedeng sagutin yung pong libreng palibing sapagkat hindi po pwedeng, hindi papayag yung DSWD na meron tayong libreng palibing na hanggang dito aabot sa unang distrito ng Parañaque. So, yun lang po masasabi ko. Kaya ulitin ko po, itong darating na 2013, ang isang pinakamahalagang bagay na dapat isipin natin mapagpatuloy yung tinatawag ng momentum of development and progress dito po sa siyudad ng Parañaque. Kasi edukasyon, importante. Yung ospital, importante. Pagpapagawa ng mga kalye, programa, papaayos ng City Hall, yan po, importante. Kaya parating isipin natin, sino ang tao na maaaring magpatuloy ng progreso na yan, ng momentum na yan. Kung ako tatanungin nyo, walang iba po kundi ang kadugo ng ating Mayor June Bernabe, sapagkat pareho ang kanilang pag-iisip, pareho ang kanilang pag-uugali, at siyempre yung katulad ng mga katangian ng mga mayor na aking binanggit kanina, na talagang pinakita nila yung kanilang galing bilang mga administrador at modernong mayor. Ulitin ko po, Mayor Benhar Abalos ng Mandaluyong, naging mayor sa edad na 35, Mayor Adrian San Pedro ng Muntinlupa, naging mayor sa edad na 33, Mayor Sigfrido Freddy Tinga, naging mayor ng Taguig City sa edad na 36, Mayor Lani Cayetano, mayor ng Taguig City, modernong siyudad, sa edad na 28, Mayor Sherwin Gatchalian ng Valenzuela, naging mayor sa edad na 30, Mayor Bobby Eusebio ng Pasig City, naging mayor sa edad na 39, Mayor Junjun Binay ng Makati, naging mayor sa edad na 32, Mayor Robredo ng Naga City, naging mayor sa edad na 29, Mayor J.P. Ejercito ng San Juan City, naging mayor sa edad na 31, at yung legendary mayor ng Maynila noong unang panahon, noong panahon ng Mel De Leon at Roy Rogoles, naging mayor ng Maynila, pinakamalaking siyudad ng Maynila noong panahon ngayon sa edad na 34, at sigurado na susunod sa yapak nila, swak na swak pagdating sa abilidad, pagdating sa kakayahan, pagdating sa edad. Benjo Bernabe magiging mayor sa edad na 37. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat.